Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Sina Julian at Margaret de Ravelay ay mga anak ng Lord of Tourlaville na nagmamahalan mula pagkabata. Ngunit habang sila ay lumalaki, ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay mas lalong tumitindi sa pagnanasa. Naiskandalo ang kanilang pamilya sa kanilang pag-iibigan at hinahabol sila ng lipunan hanggang sa hindi na nila kayang labanan ang kanilang damdamin, kaya sila ay tumakas hanggang kamatayan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay base sa totoong pangyayari. Tungkol ito sa magkapatid na mula sa isang maharlikang pamilyang Pranses na nabuhay noong ika-60th century at ito ay pinamagatang Marguerite and Julien na ipinalabas noong 2015. Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer, mais rien n'y fera. On ne peut pas séparer le sang des veines, la sève de l'arbre, ni le sel de la mer. Ang magkapatid na sina Julien at Margaret de Ravelay ay hindi mapaghiwalay mula nang sila ay bata pa. Kahit nasa palasyo na pag-aari ng kanilang pamilya o kahit sa bahay ampunan, ay may mga chismis na hindi sila magkapatid dahil sobrang malapit sila sa isa't isa. Isang matandang pari na kanilang tiyuhin na nagngangalang Hamby ang naghatid ng balita kay John, ang ama ni Julien at Margaret, para mapaghiwalay sila upang hindi magdulot ng anumang hindi kanais-nais sa hinaharap. Si Julien at ang kanilang kuya Philip ay ipapadala sa ibang bansa upang doon nila ipagpapatuloy ang kanilang edukasyon at mananatili naman si Margaret sa palasyo. Pagkaalis ni Julien ay wala nang ngiti na masisilayan sa kanyang mukha. Habang lumalaki si Margaret ay tinatanggihan niya ang lahat ng kanyang maliligaw na ipinapakilala sa kanya ng kanyang ina. At ngayon ay sinusubukan ng kanyang ina na iset up si Margaret kay Marini, isang taong may kapansanan ngunit may busilak na puso. Nang araw ding iyon ay nabalitaan ni Margaret na pabalik na ang kanyang mga kuya na sina Julien at Philip sa palasyo. Sa wakas, bumalik na ang kanyang magandang ngiti nang tumakbo siya upang batiin sila. Agad na niyakap ni Julien ang kanyang kapatid at childhood sweetheart. Pero si Margaret ay medyo nalungkot dahil nakakita siya ng larawan ng isa pang babae sa kwintas ni Julien. At lalo siyang nainis nang si Philip ay patuloy na inaasar si Julien kung ang babae ay isang balo na nakilala nito noong siya ay nasa London. Ngunit hindi nagtagal dahil sanay na si Julien ngayon sa pagsungkit ng mga puso ng mga kababaihan, kaya napaamo niyang muli si Margaret. Ang pagbabalik ni Julien ay nagdulot sa kanilang mga magulang na mag-alala tungkol sa pagbabago ng isip ni Margaret at layuan si Marini. Nang sumapit na ang gabi, magkasamang naghapunan ang pamilya na Margaret at pamilya ni Marini. Habang naghahapunan ay palihim na nagtitinginan ng magkapatid. Walang magawa si Julia na makitang nginitian ni Margaret si Marini at nakaramdam siya ng sobrang selos at agad na umalis na sinundan naman agad ni Margaret. Nagkita sila sa isang bodega. Sa simula ay pinapaalis ni Julien ang kanyang kapatid upang hindi masira ang dinner ng dalawang bigating pamilya. Ngunit tumanggi si Margaret dahil mahal nito si Julien at ramdam niyang nagsiselos ang kanyang kuya kay Marini. Inakit din ni Margaret si Julien na maglaro ng harutan na siyang nagpainit sa binata. Ang larong iyon ay hindi maaari sa magkapatid. Samantala, si Father Hamby naman ay nagpanik nang malaman ng pamilya ni Marini na niloko sila ni Margaret sa pag-iwan nito sa kanila. Kaya umalis na sila at kinansel ang kanilang pag-iisang dibdib. Ipinahanap ng padre de pamilya na si John kung nasaan nagtungo ang kanyang dalawang anak sa loob ng palasyo. Hanggang sa matagpuan sila ng kanilang ina na parehong mga walang saplot pang itaas. Ang kanilang ina na nagngangalang Madame de Ravelay ay minamadali ang kanyang mga anak na magbihis dahil ang kanilang ama at iba pang mga tauhan ay patungo sa lugar na yon. At hindi nga siya nagkamali.
Dumating si John doon at nakita ang chikinini sa leeg ni Margaret na gawa ni Julian. Kaya nagalit ito ng husto at sinampal ang kanyang anak na binata. Pinangaralan ni John ang kanyang anak sa pagbibigay ng malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay tinanong ni John si Margaret kung ano ang totoong nangyari. Inamin naman ng dalaga na walang nangyari sa kanila ng kanyang kuya at naglaro lamang sila. Pero ang larong iyon ay hindi maaari sa magkapatid at nakakapagpainit sa katawan. Nagmungkahi naman ang kanilang tiyuhin na si Father Hamby na sa lalong madaling panahon ay kailangang maikasal na si Margaret dahil sa takot na magkaroon ng magkapatid ng anak. Matapos ng insidenteng iyon ay bantay sarado ang magkapatid na sina Margaret at Julian. Ngunit hindi mapigilan ng dalaga na hindi makita ang lalaking kanyang minamahal. Hanggang sa isang gabi, nakipagkita siya kay Julian na nais din siyang makausap ng palihim upang mamaalam na nalilisanin na ang palasyo dahil ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang kanilang bawal na relasyon. Hindi matanggap ni Margaret ang pasya ni Julian, kaya nahimatay ito at natagpuan siya ng kanyang ina kinabukasan. Hindi lingid sa kaalaman ng ina ni Margaret na nakipagkita ito kay Julian, kaya kinausap niya ang kanyang anak ng masinsinan. Inamin ni Margaret sa kanyang ina na mahal nito ang kanyang kuya Julian at nais niya itong maging asawa. Kinausap siya ng kanyang ina na hindi maaari ang nais nito at kalimutan na ang pag-ibig nito sa kanyang kuya dahil isa itong malaking kasalanan. Ilang buwan matapos ng insidenteng iyon ay nakamove on na si Margaret at tinanggap ang alok na kasal mula sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Lefebvre. Suot ang kanyang damit pangkasal. Nilisan ni Margaret ang kanilang palasyo na may lungkot sa kanyang mga mata. Samantalang malungkot namang nakatanaw si Julian sa malayo. Dahil mahirap kalimutan ang kanyang unang pag-ibig, tumatanggi si Margaret na makipagtalik sa kanyang asawa. Hindi mapigilan ni Margaret ang kanyang sarili, kaya gumawa siya ng paraan para makipag-ugnayan kay Julian sa pamamagitan ng pagpapalitan nila ng liham ni Julian upang maibsan ang kanilang kalungkutan. Nakiusap si Margaret sa kanyang personal na kasambahay na nagngangalang Jacqueline upang mamagitan sa kanilang pagpapalitan ng liham. Sa kabilang banda, dahil sa patuloy na pagtanggi ni Margaret na mahalin ng kanyang asawa ay napuno na ito. Hanggang sa dumating ang araw na pinaslang nito si Jacqueline dahil sa sobrang galit at poot. Nang araw na malaman ni Margaret ang pagkamatay ng kanyang personal na kasambahay, dahil na lamang ito ang tagahatid nito ng liham ay nagulat siya kaya siya ay nahimatay. Ilang araw matapos ng insidente, nanguha muli ng panibagong kasambahay ang pamilya ni Lefebvre at nagkataong may dumating na tagalinis sa kanilang tirahan na lingid sa kanilang kaalaman na ito ay ipinadala pala ni Julian. Ang tagalinis na iyon ay naghatid ng liha mula kay Julian para kay Margaret na nagsasaad na darating siya sa hating gabi upang mailigtas siya nito. Kinagabihan, dumating si Julian sakay ng isang bangka sa tahanan ni Margaret. Matapos mapatumba ang mga gwardya sa labas, madaling nahanap ni Julian ang kinaroroonan ni Margaret sa tulong ng kasambahay. Ngunit ang planong pagtakas nila ay hinarang ni Lefebvre kaya nagpambuno ang dalawang lalaki. Sa wakas, nakatakas ang magkapatid sakay ng bangka upang tumungo sa kanilang tahanan sa palasyo, kung saan nagtalik muna sila sa gitna ng kagubatan sa unang pagkakataon. At dahil na din sa pagod at pakikipagpambuno ay napagod ng husto sina Julian at Margaret. Kinaumagahan, nahuli sila ng kanilang kasambahay na magkatabing natutulog, kaya nagmadali niya itong ipinaalam sa kanilang ina ang kanyang nakita. Nagalit si Madam sa kanyang mga anak at sinampal si Margaret sa kanyang silid. Wala namang magawa ang padre de pamilyang si John, dahil sa kabilang banda ay anak niya ang mga ito na kanyang pinakamamahal. Ilang araw ang nakalipas, ang pamilyang Lefebvre ay nagpaskil ng litrato ng dalawa na nagsasaad na si Julian ay nagtakas ng asawa ng iba at si Margaret naman ay inakusahan sa kanyang pagtataksil.
Ang kanilang ina ng tahanan ay sobrang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pinaalis niya ang mga ito ng gabing iyon upang maiwasan ng pagtugis sa gitna ng kanilang pagtakas. Matapos maglakbay ng ilang linggo, narating nila ang Fujir at nalaman ni Margaret na siya ay nagdadalang tao. Nagpatuloy muli sila sa paglalakad sa kagubatan at umaasang makakarating sila sa daungan kung saan tatawid sila patungong England. Sa kabilang banda, patuloy pa din silang hinahabol ng mga kawal. Bago pa man sila makarating sa daungan, nagbalat kayo si Margaret bilang isang lalaki. Napagtanto ni Julia na sinusundan talaga sila ng mga taong tumutugis sa kanila. Kaya kinuusap nito si Margaret na tumakas at nangakong susundan niya ito sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil pinalibutan sila ng mga kawal sa iba't ibang direksyon, sina Julian at Margaret ay nahuli ng mga ito. Ang kanilang amang si John ay nabalitaan ang pagkatakip ng kanyang mga anak, kaya sinubukan niya mag-isip ng paraan upang mapalaya sila mula sa pag-uusig. Dahil ang pakikipagrelasyon sa kadugo ay isang krimeng immoral at bawal sa batas at ito ay may parusang kamatayan. Sinubukan ni John na makipagkita sa hari ng Pransya habang ipinagdarasal ni Hamby ang kanilang kaligtasan. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong ay nanganak si Margaret ng isang lalaking sanggol hanggang sa dumating ang hatol nina Julian at Margaret. Sa panahon ng paglilitis ay itinanggi na magkapatid ang kanilang kasalanan, ngunit naging malaking ebidensya ang pagbubuntis at panganganak ni Margaret sa kanilang kaso. Ang pagsisikap ni John na makipag-usap sa hari ay walang kabuluhan dahil ang hari mismo ay sineryoso ang kaso. At sa huli ay nagpasya ang korte na hatulan ng kamatayan ng magkapatid na sina Julian at Margaret noong December 2, 1603. Pinugutan ng ulo si Julian at namatay naman si Margaret sa pagkabigla, saka pinugutan din ito ng ulo. Inayos ng kanilang ama at kapatid na makuha ang kanilang anak sa kumbento. Ang madre na naghatid ng sanggol ay ipinarating ang habili ni Margaret bago siya namatay, na ang bata ay pinangalanan niyang Julian. Ikaw, Kaboso, may kilala ka bang bawal na relasyon na magkadugo? Ikomento lang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, and share na din.